Ang industriya ng hipon ay isa sa pinakamabilis na lumalago sa sektor ng aquaculture sa Pilipinas. Isang tahimik ngunit makapangyarihang puwersa na nagbibigay buhay sa libu-libong Pilipino mula Luzon hanggang Mindanao. Sa bawat palaisdaan at hatchery, makikita ang pagsasanib ng sipag, agham at pangarap. Mga mag-aalaga na nagbubuhos ng oras at tiyaga. Mga eksperto na patuloy na nagsasaliksik at mga pamilyang umaasa sa bawat ani bilang kabuhayan. Higit pa sa isang industriya, ang hipon ay simbolo ng pagbangon at pag-unlad. Isang patunay na kapag nagkaisa ang pamahalaan, agham at mamamayan, kayang maitaguyod ang isang matatag at makabagong aquaculture para sa buong bansa. Ngayong October 2025, muling nagtipon ang mga lider, eksperto at magsasaka sa 15th Philippine Shrimp Congress sa Bacolod City sa temang Strategic Adaptations to Climate Change for a Resilient and Progressive Philippine Shrimp Industry. Pinangunahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, katuwang ang PhilShrimp at Negros Prawn Producers Cooperative. Layon ng Kongreso na palakasin ang industriya ng hipon sa harap ng mga hamon ng klima, merkado at teknolohiya. The goals for this year's Congress is really to bring together all the players of the shrimp industry. So like every Congress, this is really the opportunity to bring together suppliers, the growers, government institutions to be able to share knowledge, to share the status of the current industry, the challenges, and how we're going to move forward for the industry. Sa taong 2024, umabot sa 71,549 metric tons ang produksyon ng hipon na may halagang 25.9 billion pesos. Isang malinaw na senyales ng patuloy na pag-usad ng lokal na aquaculture. Sa likod ng mga tagumpay na ito ay ang National Shrimp Production Program o Programang Hipon ng BIFAR. Pinamumunuan ito ni Maria Abigail Abi Albaladejo, pambansang focal person ng programa. For the past 3 days, we conducted the 15th Philippine Shrimp Congress with the theme Strategic Adaptation to Climate Change for a Resilient and Progressive Philippine Shrimp Industry. So yung highlights po natin is yung support ng local government unit with the presence of Governor Lacson, tapos yung collaboration natin with different government agencies like DOST, DTI, and also yung mga SIFDEC, Southeast Asian Fisheries Development Aquaculture Center. And then we also have collaboration with the private sector, yung PhilShrimp, at saka yung Negros Prawn and other NGOs. Multi-sectoral na siya, nagsasama-sama sila, nagtutulong-tulong for a resilient and progressive Philippine shrimp industry. Very beneficial yung pag-attend kasi we develop yung network among the industry players. Then yung technical sessions, we gain new knowledge, yung mga innovations that's going on sa shrimp farming and shrimp industry as a whole. Sana maging regular na ito kasi every 2 years sana maging 1 year every year para yung innovation nakaka-catch up tayo sa sa mga pagbabago ng panahon. Kasi parang yung cellphone mabilis yung technology, so dapat ganun din. And also para mayroong collaboration lagi kasi nabibuild yung mga network dito among the players, suppliers, clients, and everybody.
Bilang technical na leader, ginabayan ni Miss Abby ang pagpapatupad ng mga inisyatibo. Mula hatchery at genetics hanggang farm management at marketing, upang matulungan ang mga magsasaka sa pag-angkop sa modernong teknolohiya at climate-smart practices. Sa kanyang presentasyon sa plenaryo, ibinahagi ni Miss Abby ang mga hakbang ng BFAR para gawing mas matatag at makabago ang industriya ng hipon sa gitna ng pagbabago ng klima. Tinukoy niya ang kahalagahan ng sustainable pond design, efficient water use, at digital monitoring systems upang mapanatili ang kalidad ng tubig at mabawasan ang environmental stress. So may mga bagong test kits for water quality kasi of course yung water ang environment ng ating mga shrimps. Kaya kailangan yung water quality is very very important for them to grow well and faster and even para sa breeding to reproduce. Ang kanyang mensahe ay malinaw. Sa pamamagitan ng inobasyon at matatag na pamumuno, kayang harapin ng Pilipinas ang mga hamon ng pandaigdigang merkado at magtaguyod ng sariling tatak ng kalidad ng hipon. Sa ngayon, may 73 rehistradong hatchery at 681 grow-out farms sa buong bansa. Patuloy ang pagpapalakas ng biosecurity, disease surveillance, at feed research katuwang ang DOST, SIFDEC at mga pribadong kumpanya. Right now we have 73 hatcheries that are accredited with us. So we only allow importation of broodstock Peneus vaname. For Monodon, we allow importation also of post-larvae. They only get broodstock from accredited BFAR broodstock facilities from Hawaii and from Thailand. And we publish yung mga importations, the date they import, what they import, how many males, how many female, the hatchery that imported, every monthly sa ating website para alam ng mga growers na bago yung stocks nila, yung broodstock nila. Kasi it's better na mas bago, mas mabuti kaysa yung matagal na broodstock. Layunin ng mga proyektong ito na maging sapat sa sarili ang bansa pagdating sa dekalidad na binhi at broodstock. Isang hakbang patungo sa mas matatag na aquaculture value chain at food security. Subalit ang Philippine Shrimp Congress ay hindi lamang isang simpleng pagtitipon. Ito ay isang pista ng kaalaman at pag-asa para sa mga nasa industriya ng hipon. Sa loob ng 3 araw, ibinahagi ng mga eksperto ang mga bagong teknolohiya at pananaliksik sa biosecurity, solar-powered aeration, smart farming at climate adaptation. Sa mga plenary at breakout sessions, tilalakay din ang eco-labeling, traceability systems at export market access upang mapalakas ang kompetitibong bentahe ng mga Pilipinong producers. Kabilang din sa mga tampok na gawain ang Shrimp Tech Expo, Product Showcase at Youth in Aquaculture Forum na layong hikayatin ang bagong henerasyon na pumasok sa larangan ng aquaculture science at entrepreneurship. Through this Philippine Shrimp Congress, so nakita natin na yung perspective ng shrimp natin ay hindi lang local, hindi lang national, but we have this connection throughout the world na. Yung mga speakers nga natin, kanina nakita ko na talagang as a farmer, kailangan natin mag-position, mag-equip through training at saka magtanong. Then itong Philippine Shrimp Congress is a wonderful privilege para to position in the near future. Bawat booth, bawat talakayan ay patunay ng masiglang kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan, akademya at pribadong sektor. Lahat para sa iisang layunin, mapalago ang industriya ng hipon sa makabagong panahon.
Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, nananatiling hamon ang mga sakit sa hipon, mataas na presyo ng feeds at kakulangan ng pondo para sa maliliit na magsasaka. Dagdag pa rito ang epekto ng pabago-bago ng klima na nagdudulot ng pabago-bagong kalidad ng tubig at production losses. Sa tulong ng mga proyekto sa ilalim ng programang Hipon, unti-unting nagiging mas handa ang mga mangingisda, may tamang kaalaman, teknolohiya at suporta mula sa pamahalaan. Ayon sa Shrimp Industry Roadmap 2021 to 2040, itutuloy ng BFAR ang mga programa para sa genetic improvement, data integration at value chain development. Layun nitong maabot ang 100,000 metric tons na produksyon pagsapit ng 2030, hindi lamang bilang target, kundi bilang pangakong maitaguyod ang kabuhayan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng agham, inobasyon at tamang pamamahala, unti-unting naitataguyod ang isang industriyang kaya makipagsabayan sa pandaigdigang merkado at magbigay ng matatag na kinabukasan sa bawat Pilipinong umaasa sa dagat. Ang 15th Philippine Shrimp Congress ay patunay ng pagkakaisa ng pamahalaan, industriya at mga mangingisda tungo sa iisang layunin, isang matatag, maunlad at makabagong industriya ng hipon sa Pilipinas.